Masarap ba ang luto ko, Tito? Tanong ko habang may ngiti sa labi. Pero ang sagot na narinig ko ay ang presyo ng aking pagkatao. Sa mismong kaarawan ko, hindi pagmamahal ang natanggap ko, kundi isang malamig na kasunduan. Ipinagpalit ako ng sarili kong dugo sa isang utang sa sugal. Habang inihahanda ko ang hapunan, inihahanda na pala nila ang aking bilangguan. Itatapon na ako ng pamilyang itinuring kong mundo. Sino pa ang matitira para sa akin sa gitna ng dilim na ito? Isang pirasong papel lang ang kailangan nating makuha sa kanya, Ramon. At pagkatapos nyon ay nasa sayo na ang lahat ng pag-aari ng mga Sandoval, pati na ang babaeng iyan. Ang malamig at mapanuring tinig ni Tito Gregorio ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pintuan ng opisina, napatigil ang aking mga hakbang. Hawak ko ang isang tray ng bagong timplang tsa at isang platito ng paborito niyang biskwit, ang munting alay ko para sa kanyang merienda sa hapon ng aking ika-24 na kaarawan. Kanina lamang ay abala ako sa kusina, matiyagang hinahalo ang sarsa ng kare-kare habang iniisip kung paano ko sila pasasalamatan sa pagkukup sa akin sa loob ng 6 na taon. Akala ko, ang araw na ito ay tungkol sa pag-asa at bagong simula. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa pagitan ng mga halakhak ni Ramon Velasco ay unti-unting dumudurog sa aking mundo. Siguraduhin mo lang, Gregorio. Sagot ng baritonong boses ni Ramon na may halong pangungutya. Malaki ang utang mo sa akin sa kasino at ayaw kong masayang ang oras ko sa isang babaeng baka wala namang silbi sa kama. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga daliri. Ang porselanang tasa sa ibabaw ng tray ay nagsimulang gumanit at gumaralgal dahil sa panginginig ng aking mga kamay. Isang mahinang tunog na tila sumasabay sa mabilis at marahas na pagtibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Gusto kong sumigaw, gusto kong pumasok sa loob at itanong kung bakit. Ngunit ang aking lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bara. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit kong pinipigilan na pumatak sa aking mga pisngi. Huwag kang mag-alala. Muling narinig ang tinig ni Tito Gregorio na tila walang anumang bahid ng konsensya. Pinalaki namin siya ni Felicidad na masunurin. Gagamitin ko ang utang na loob niya sa amin. Sasabihin ko sa kanya na ito ang tanging paraan para maisalba ang negosyo ng pamilya. Papayag iyon dahil wala naman siyang ibang matatakbuhan. Sa mga sandaling iyon, ang suot kong lumang apron na minana ko pa sa aking yumaong ina ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa aking pagkatao. Ang amoy ng mani at bagoong mula sa kusina na kanina ay nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngayon ay tila nanunumbat sa aking pagiging mangmang. Bawat sakripisyo ko, bawat pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Tita Felicidad, at bawat pagtatrabaho ko hanggang hating gabi sa tiyanggihan ng mga bulaklak ay wala palang halaga. Hindi pala ako pamilya. Isa lamang akong ari-arian na nakahandang ibenta sa pinakamataas na presyo upang mabayaran ang mga kasalanan ng lalaking tinawag kong pangalawang ama. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng dingding. Iniiwasang makagawa ng anumang ingay na magbubunyag sa aking presensya sa lugar na yon. Ang bawat kilos ko ay mabigat. Tila ba ang bawat hibla ng aking kalamnan ay napupuno ng hapdi at panghihina. Napatingin ako sa aking mga palad na may mga paltos at sugat mula sa paggupit ng mga tinik ng rosas nitong mga nakaraang araw. Ang lahat ng paghihirap na yon ay para lamang sa ganitong tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Mabilis akong tumalikod at nagpanggap na nag-aayos ng mga bulaklak sa florera sa dulo ng pasilyo. Naramdaman ko ang mabigat na presensya ni Tito Gregorio sa aking likuran. Ang amoy ng kaniyang mamahaling tabako ay humalo sa bango ng mga liryo, isang kombinasyong nakakasuka
at nagpapasikip sa aking paghinga. Trina, nandyan ka pala. Wika niya sa isang malambing ngunit plastik na tono. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa akin sa matinding pandidiri. Happy birthday, Hija! Mayroon kaming magandang sorpresa para sa iyo mamayang hapunan. Isang balitang magpapabago sa buong buhay mo. Pilit akong ngumiti kahit ang bawat bahagi ng aking kaluluwa ay humihiyaw sa sakit. Tumingin ako sa kanyang mga mata, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng tunay na pagmamahal, ngunit ang nakita ko lamang ay ang refleksyon ng isang taong tinitingnan ako bilang isang pirasong papel na may katumbas na halaga ng salapi. Salamat po, Tito. Halos pabulong kong sagot. Ang boses ko ay bahagyang nanginig. Parang isang marupok na sinulid na malapit nang maputol sa ilalim ng bigat ng aking nararamdaman. Inihanda ko na po ang kare-kare. Hihintayin ko po kayo. Habang pinapanood ko siyang maglakad palayo kasama si Ramon, ang tanging naiwan sa aking isipan ay ang imahe ng aking mga magulang. Kung buhay pa kaya sila, hahayaan ba nilang mangyari ang ganitong pagtataksil sa akin? Sa gitna ng naglalakihang mga dekorasyon ng bahay na ito na itinuring kong tahanan, naramdaman ko ang pinakamatinding pangungulila. Ako ay nakatayo sa gitna ng karangyaan, ngunit ang aking puso ay tila isang tuyot na lupang hindi na muling sisibulan ng kahit anong uri ng pag-asa. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ng utang na hindi naman ako ang nanghiram? Saan ako pupunta sa oras na ang mga taong dapat ay nagtatanggol sa akin, ang siya mismong naglalagay sa akin sa bingit ng kapahamakan? Naiwan akong nakatitig sa dulo ng pasilyo habang ang anino ng gabi ay unti-unting lumalamon sa huling liwanag ng aking kaarawan. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang humampas sa bintana ay tila mga luhang hindi ko pa kayang ilabas. Isang malamig na paalala na sa mundong ito, ang tanging kakampi mo ay ang sarili mo. Ngunit paano lalaban ang isang tulad ko na ang tanging sandata ay mga bulaklak at basag na alaala? Naghain ako ng hapunan na tila isang aninong gumagalaw sa loob ng sarili naming bahay. Ang bawat mangkok na inilalapag ko sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na nara ay tila nagdadala ng bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang bango ng kare-kareng niluto ko na may sarsang kasing kulay ng ginto ay hindi na nakakatakam para sa akin. Sa halip, ito ay tila amoy ng isang sakripisyong nakahanda na sa dambana. Naupo si Tita Felicidad sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng mga gintong pulseras na nagkikiskisan. Isang ingay na tila nagpapaalala sa akin kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang marangyang buhay sa aking katayuan bilang isang hamak na kamag-anak. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at walang bahid ng tunay na pagmamahal na inaasahan ko mula sa isang itinuring kong ina. Trina, Hiha, ayusin mo ang iyong pagkakaupo. Madiin niyang wika habang inaayos ang kanyang serbinyeta. You should look presentable. Alam mo naman na utang mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Kung hindi dahil sa amin ni Tito Gregorio mo, baka namamalimos ka na sa lansangan matapos mawala ang mga magulang mo. Kaya naman, huwag na huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Ang bawat salita niya ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa aking puso. Gusto kong isigaw na ang perang ginagamit nila ay mula sa pinaghirapan ng aking ama, na ang kumpanyang Sandoval Shipping ay sa akin dapat, ngunit ang tanging nagawa ko ay ang yumuko at higpitan ng hawak sa aking kubyertos. Ang malamig na bakal ng tinidor ay bumaon sa aking palad. Isang hapdi na mas pinili ko kaysa sa hapdi ng katotohanang ibinebenta na nila ako. Oo nga naman, Trina, dagdag ni Tito Gregorio, sabay sali ng pulang alak sa kaniyang baso. Ang likido
ay parang dugo na dahan-dahang napupuno sa kristal na sisidlan. We only want what's best for you. Bukas, may mahalagang dokumento kang kailangang pirmahan. It's for your future, para masiguro na hindi ka maghihirap kahit anong mangyari sa amin. Kaya naman, uminom ka muna. Let's celebrate your birthday. Inabot niya sa akin ang isang baso ng alak. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Isang senyales ng kanyang pagkabalisa na pilit niyang itinatago sa likod ng isang huwad ng ngiti. Alam ko kung ano ang nasa loob ng dokumentong yon. Ang aking kalayaan, ang aking pangalan, at ang lahat ng alaala ng aking mga magulang na nais nilang nakawin. Cheers, Trina! Masayang sabi ni Tita Felicidad, ngunit ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang patalim. Isipin mo na lang, after tomorrow, you don't have to worry about anything anymore. Ramon will take care of you. He is a very powerful man. Pinilit kong lumunok kahit tila may nakabara sa aking lalamunan. Ang bawat subo ng pagkaing pinaghirapan kong lutuin ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa aking katawan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong makaalis bago sumikat ang araw. Bago ang mga tanikalang ito ng utang na loob ay tuluyan ng humigpit at hindi na ako makahinga. Pagkatapos ng hapunan, nagkunwari akong pagod at nagpaalam na aakyat na sa aking silid. Ngunit sa halip na matulog, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking aparador. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang ilalim ng aking mga damit. Hinahanap ang isang maliit na envelope na naglalaman ng aking passport at iba pang mahahalagang dokumento. Ito na lamang ang tanging hawak ko para makapagsimula muli sa malayo. Malayo sa mga taong itong itinuring kong pamilya, pero mga lobo pala sa loob ng bahay. Ngunit nang maabot ko ang tagong bahagi ng cabinet, tanging kahoy na sahig lamang ang naramdaman ng aking mga daliri. Wala doon ang envelope. Wala doon ang aking pagkakakilanlan. Naramdaman ko ang biglang pagbuhos ng malamig na pawis sa aking likuran. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang sumasara sa akin. Mabilis kong hinalughog ang bawat sulok ng silid, pilit na hindi gumagawa ng anumang tunog na makakakuha ng atensyon nila sa ibaba. Ang bawat pagbukas ng drawer ay ginawa ko ng may matinding pag-iingat. Ngunit kahit saan ako tumingin, wala ang aking mga papeles. Sa gitna ng aking pagkataranta, narinig ko ang mahinang pag-ikot ng doorknob ng aking silid. Tumigil ang mundo ko. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng bakal ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking pandinig. Hindi ako nakagalaw, nananatiling nakaluhod sa sahig, habang ang pinto ay unti-unting bumubukas. Naglalabas ng isang mahabang anino na sumakop sa buong silid. Hinahanap mo ba ito, Trina? Ang tinig ni Tita Felicidad ay galing sa dilim ng pasilyo. Sa kanyang kamay, iwinagayway niya ang envelope na kanina ko pa hinahanap. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Tanging ang bagsik at pananalo ng isang taong alam na wala ka ng takas. Akala mo ba ay hindi ko alam ang binabalak mo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, susubukan mong tumakas na parang isang magnanakaw sa gabi? Humakbang siya papasok. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Dito ka lang, Trina. At bukas, gagawin mo ang lahat ng sasabihin namin. Dahil wala kang kapangyarihan laban sa amin. You are nothing without this family. Naiwan akong nakatulala sa kanya. Ang huling hibla ng aking pag-asa ay tila naputol kasabay ng pag-lock niya sa pinto mula sa labas. Paano ako lalaban kung ang mismong daan patungo sa aking kalayaan ay nasa mga kamay na ng aking mga kaaway? Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang mabigat na paalala na unti-unti nang nauubos ang aking panahon. Sa loob ng madilim na silid na yon, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa bintana. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang tunog ng paglak ng pinto
Mula sa labas ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, isang hatol na nagsasabing, wala na akong takas. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa aking dibdib, isang apoy na nagmula sa mga alaala ng aking ama at ina. Hindi nila ako pinalaki upang maging isang biktima lamang. Dahan-dahan akong tumayo, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay sa ibabaw ng sahig na gawa sa kahoy. Alam ko ang bawat bahagi ng bahay na ito. Alam ko kung aling bahagi ng sahig ang naglalabas ng mahinang tunog kapag natatapakan. Kaya maingat kong iniwasan ang mga yon. Hindi ko na makuha ang aking mga papeles, ngunit hindi ko hahayaang makuha nila ang aking kaluluwa. Kinuha ko ang isang maliit na box na gawa sa lata, ang tanging bagay na itinago ko sa ilalim ng aking kama. Naglalaman ito ng mga sulat ni Mama at ang lumang litrato naming tatlo noong huling Pasko na magkakasama kami. Ito lang ang kayamanan ko, ang tanging bagay na magpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Binuksan ko ang bintana ng aking silid. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking muka. Dala ang amoy ng basang lupa at ang bango ng mga rosas mula sa aming tiyanggihan sa ibaba. Tumingin ako sa ibaba, sa sanga ng malaking puno ng mangga na malapit sa aking bintana. Sa loob ng maraming taon, ito ang aking naging lihim na takasan tuwing nararamdaman kong masikip na ang mundo sa loob ng bahay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib bago ko sinimulang ilabas ang aking katawan. Ang bawat hapdi ng gasgas ng balat ng puno sa aking mga braso ay hindi ko pinansin. Mas masakit pa rin ang sugat sa aking puso na dulot ng kanilang pagtataksil. Nang maramdaman ng aking mga paa ang basang damo, hindi ako lumingon. Tinahak ko ang daan patungo sa likod ng tiyanggihan ng mga bulaklak. Doon, sa gitna ng mga balot na bulaklak na nakahanda na para sa delivery bukas, naramdaman ko ang isang matinding pighati. Ang bawat talulot na hinawakan ko ay tila nagpapaalam. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan sa likod. Ang bakal na trangka ay dahan-dahang gumalaw sa aking mga kamay hanggang sa tuluyan nang bumukas ang daan patungo sa kalsada. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa aking kalagayan. Ang bawat patak ay bumabaon sa aking balat. Nililinis ang mga bakas ng luha at takot. Narinig ko ang papalapit na mga yabag ng sapatos sa semento mula sa loob ng bakuran at ang liwanag ng isang flashlight na gumagala sa madilim na pasilyo ng bahay. Alam kong natuklasan na nila ang aking pagkawala. Mabilis akong tumakbo patungo sa highway. Ang aking puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib. Isang malaking truck na kargado ng mga gulay ang dahan-dahang humihinto sa gilid ng daan dahil sa tindi ng ulan. Hindi na ako nag-isip pa. Gamit ang huling lakas na mayroon ako, sumampa ako sa likod nito at nagtago sa ilalim ng mga lona at mga sako. Naramdaman ko ang muling pag-andar ng sasakyan, ang paglayo nito sa lugar na naging bilangguan ko sa loob ng maraming taon. Habang pinagmamasdan ko ang malabong liwanag ng bataan na unti-unting naglalaho sa dilim, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa na hinaluan ng matinding pangamba. Nang dahan-dahan kong kapain ang aking bulsa, doon ko lamang napagtanto ang isang malupit na katotohanan. Sa pagmamadali kong tumakas, wala akong nadalang kahit isang sentimo. Ang tanging dala ko ay ang lata ng mga alaala at ang basang damit sa aking katawan. Patungo ako sa Manila, ang lungsod na walang awa sa mga mahihina, nang walang pera, walang pagkakakilanlan, at walang sino mang mapupuntahan. Paano ako mabubuhay sa gitna ng malupit na syudad kung ang tanging dala ko ay ang aking pira-pirasong dignidad? At paano kung ang mga taong tinatakasan ko ay mas mabilis pa kaysa sa truck na kinalalagyan ko ngayon? Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ng Maynila ay tila mga bubog na tumatama sa aking balat. Pagbaba ko sa likod ng truck sa gitna ng mataong terminal sa Divisoria,
Sinalubong ako ng amoy ng usok, basang basura, at ang walang katapusang ingay ng lungsod na tila isang dambuhalang nagngangalit. Ang aking mga binti ay tila gawa sa jelo, nanginginig, at halos hindi na ako kayang itayo matapos ang ilang oras na pagkakahiga sa malamig na sahig ng sasakyan. Yakap-yakap ko ang aking lata ng mga alaala sa tapat ng aking dibdib, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng init sa gitna ng nanunuot na ginaw. Naglakad ako nang walang direksyon. Ang aking mga basang tsinelas ay lumilikha ng mahihinang tunog sa tuwing tumatama ang mga ito sa mga puddles ng maduming tubig sa semento. Pakiramdam ko ay isa akong ligaw na kaluluwa sa gitna ng libu-libong taong nagmamadali. Ang kanilang mga balikat ay bumubunggo sa akin ng walang pasintabi. Sa bawat sasakyang itim na dumaraan, bumibilis ang tibok ng aking puso. Natatakot na baka sa loob nito ay naroon si Ramon o ang mga tauhan ni Tito Gregorio na handa akong kaladkarin pabalik sa impyernong tinakasan ko. Dinala ako ng aking mga paa sa isang malaking mall na nagsisilbi ring terminal ng bus. Pumasok ako sa loob upang maghanap ng tuyong sulok, ngunit ang aircon sa loob ay tila isang bagong kaaway na nagpapakatal sa aking buong katawan. Naupo ako sa isang malamig na bench sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang hanay ng mga payphone. Doon, sa gitna ng ningning ng mga ilaw at karangyaan ng paligid, naramdaman ko ang aking pinakamatinding pagkatalo. Wala akong pera para sa pagkain, walang matutuluyan, at ang tanging pag-aari ko ay mga pira-pirasong papel mula sa nakaraan. Sa gitna ng aking pagyukod, naramdaman ko ang isang matalas na presensya sa aking harapan. Isang pares ng malinis at itim na sapatos ang huminto sa tapat ko. Itinaas ko ang aking paningin nang may halong takot. Ang aking mga kamay ay otomatikong humigpit sa hawak sa aking lata. Isang lalaki ang nakatayo roon. Hindi siya nakasuot ng uniforme, ngunit ang kanyang tindig ay may awtoridad na hindi matatawaran. Ang kanyang mga mata ay malalim. Tila nakikita ang bawat lihim na pilit kong itinatago. Ngunit wala roon ang bagsik na nakasanayan ko kay Tito Gregorio. "Miss, are you okay? Kanina ka pa rito at kanina ka pa nanginginig." Wika niya sa isang baritonong tinig na tila nagbigay ng kaunting buhay sa naniniigas kong pandama. Ang taglish niya ay direkta, ngunit may himig ng pag-aalala. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at ang takot na baka isa siyang espiya ay nananatili sa aking isipan. Sinubukan kong tumayo upang lumayo. Ngunit ang aking panghihina ay nanaig. Nawalan ako ng balanse at muntik nang sumubsob sa sahig. Kung hindi lamang niya mabilis na nahawakan ang aking mga braso. Ang kanyang mga palad ay mainit. Isang matinding kontras sa malamig kong balat. At sa isang saglit, naramdaman ko ang isang kuryente ng kaba na hindi ko maipaliwanag. "Easy, easy, I'm Thorn. Pulis ako, hindi ako masamang tao." Pagpapakilala niya habang dahan-dahan akong inaalalayang maupo muli. Inilabas niya ang kanyang badge sa kanyang bulsa, isang pilak na simbolo na tila kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng mall. "You look like you've seen a ghost. O baka naman ikaw ang tinatakasan ng multo." Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pagsusumamo na hindi ko kayang bigkasin. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tila may isang taong nakatingin sa akin hindi bilang isang kagamitan o ari-arian, kundi bilang isang taong nasasaktan. Ngunit bago pa ako makasagot, nakita ko mula sa kabilang dulo ng terminal ang dalawang lalaking naka-jacket na itim na pamilyar ang mga mukha. Mga tauhan ni Ramon na madalas kong makita sa aming bakuran sa Bataan. Sila ay naghahanap, nagtatanong sa mga tao habang ipinapakita ang isang litrato. Ang aking hininga ay biglang naging mababaw at mabilis.
Ang takot ay bumalik ng mas matindi kaysa kanina. Napansin ni Thorne ang aking biglang paninigas at ang direksyon ng aking tingin. Hindi siya nagtanong ng marami. Sa isang mabilis at protektibong galaw, hinila niya ako patayo at ipinasok ang aking ulo sa ilalim ng kanyang malapad na balikat. Itinatago ang aking mukha sa kanyang dibdib habang dahan-dahan kaming naglalakad palayo sa direksyon ng mga lalaki. "Huwag kang titingin. Magtiwala ka sa akin. Just keep walking." Bulong niya malapit sa aking tainga. Ang amoy ng kanyang damit, amoy ng malinis na sabon at konting kape ay tila naging isang kuta na nagbibigay sa akin ng proteksyon. Habang nakayakap ako sa kaniyang baywang upang hindi mabuwal, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso na tila sumasabay sa kaba ng aking kaluluwa. Sino-sino ang mga taong yon at bakit ganoon na lamang ang takot ng babaeng ito? Ang tanging alam ko sa mga sandaling iyon ay hindi ko hahayaang mahuli siya ng dilim. Habang papalabas kami sa terminal, lumingon ang isa sa mga lalaki sa aming direksyon. Tumigil ang mundo ko nang magtama ang aming mga paningin at ang kaniyang mukha ay nagpakita ng isang mapanganib na pagkagulat. Ipinasok ako ni Thorne sa loob ng isang maliit at lumang apartment sa dulo ng isang tahimik na eskinita sa Quezon City. Ang tunog ng susi na dahan-dahang umiikot sa kandado ng pinto ay nagbigay sa akin ng isang uri ng katiyakang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang katiyakang pansamantala akong ligtas mula sa mga matang mapanuri at mapanghusga. Ang loob ng kaniyang tahanan ay payak, amoy kape at lumang libro. Isang mundong malayo sa Marangya ngunit mapanlinlang na mansyon ng mga Sandoval. "Dito ka muna. Walang nakakaalam ng lugar na ito kundi ako," wika ni Thorne habang inilalapag ang kaniyang jacket sa sandalan ng isang kupas na sofa. Kumuha siya ng isang malinis na t-shirt at tuwalya mula sa kaniyang silid. "Magpalit ka na ng damit. Baka tuluyan ka ng magkasakit. I'll make you some soup." Habang nagpapatuyo ako ng buhok, pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin ng kaniyang banyo. Ang babaeng nakatingin sa akin ay tila isang estranghero. Maputla, may mga mata na puno ng takot, ngunit may isang uri ng determinasyong nagsisimulang sumibol sa kaniyang kalooban. Isinuot ko ang kumpas na t-shirt ni Thorne. Masyadong malaki ito para sa akin at ang dulo nito ay umaabot hanggang sa aking hita. Ngunit ang init na hatid nito at ang banayad na bango ng kaniyang sabon ay tila isang yakap na nagpapakalma sa aking nanginginig na sistema. Naupo kami sa tapat ng isang maliit na mesa. Ang mainit na usok mula sa mangkok ng sopas ay humahaplos sa aking mukha. Unti-unting tinutunaw ang ginaw na nanunuot sa aking mga buto. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng bumbilya, dahan-dahan kong binuksan ang aking puso. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mga dusa sa kamay ni Tita Felicidad, ang balak na pagbebenta sa akin kay Ramon, at ang tila walang katapusang utang na loob na ginagamit nilang tanikala sa akin. Ngunit nang banggitin ko ang tungkol sa MV Esperanza, ang barkong kinamatayan ng aking mga magulang, napansin ko ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Thorne. Ang kaniyang mga kilay ay nagsalubong at ang kaniyang mga mata ay tila naglalakbay sa isang malalim at madilim na alaala. Tumayo siya at lumapit sa kaniyang laptop. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng keyboard, lumilikha ng isang ritmo ng pagsisiyasat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Esperanza. Esperanza. Bulong niya sa kaniyang sarili. 10 years ago, right? Ang opisyal na ulat ay nagsabing sumabog ang makina dahil sa matinding bagyo. Tumango ako. Ang aking mga kamay ay humigpit sa hawak sa mainit na tasa. Iyon ang palaging sinasabi ni Tito Gregorio na ang kapalaran ang kumuha sa kanila. Pero Thorne, bago pumanaw si Papa, palagi niyang sinasabi na bago ang lahat ng makina ng barko. He was very meticulous. Nanatiling tahimik si Thorne habang binabasa ang mga dokumentong lumalabas sa kaniyang screen.
Ang asul na liwanag mula sa monitor ay nagbibigay ng isang misteryosong anyo sa kaniyang seryosong mukha. Maya-maya, kinuha niya ang isang scanned copy ng isang lumang ulat mula sa isang nakatagong folder ng police database. Ang kaniyang paghinga ay naging mabigat, isang senyales na mayroon siyang natuklasang hindi inaasahan. "Trina, look at this!" tawag niya sa akin. Lumapit ako sa kanyang tabi, ramdam ang init ng kanyang katawan na tila nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang katotohanan. Itinuro niya ang isang bahagi ng autopsy report sa makina ng barko na hindi isinama sa pampublikong pahayag. May nakitang bakas ng asupre at mga bahagi ng isang improvised device sa loob ng engine room. Hindi ito aksidente, Trina. Ang pagsabog ay sinadya. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat salita ni Thorne ay tila isang kidlat na tumatama sa aking kaisipan. Kung sinadya ang pagsabog, ibig sabihin ay hindi lamang ako biktima ng kasakiman ni Tito Gregorio ngayon. Ako ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga taong itinuring kong pamilya ay maaaring ang mga mamamatay tao na kumuha sa buhay ng aking mga magulang. Nakalagay din dito na ang huling taong may access sa maintenance log bago lumayag ang barko ay si Gregorio Sandoval. Dagdag ni Thorne, ang kaniyang tinig ay puno ng puot at paninindigan. Inabot niya ang aking nanginginig na kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Isang pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Hindi lang natin kailangang bawiin ang mana mo, Trina. Kailangan nating makuha ang hustisya para sa mga magulang mo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa loob ng maliit na apartment na yon, ang takot na kanina lamang ay nagpapahina sa akin ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang apoy ng katotohanan. Ngunit habang tinititigan ko ang dokumento, napansin ko ang isang maliit na pirma sa ibaba ng ulat. Ang pangalan ng investigador na nagtakip sa ebidensya noon. Ang aking puso ay tila tumalon sa kaba nang mabasa ko ang apelyidong pamilyar sa akin, isang taong malapit kay Ramon Velasco. Paano kung ang kapangyarihan ng mga taong ito ay abot hanggang sa loob ng batas? Paano kung sa paghukay namin sa katotohanan ay mas lalo lamang kaming nalalagay sa panganib? Habang nakatingin ako kay Thorne, isang tanong ang gumugulo sa akin. Sapat ba ang katapangan ng isang pulis upang labanan ang isang higanteng binuo mula sa dugo at kasinungalingan? Sa loob ng maliit na sala ni Thorne, ang tanging liwanag ay nagmumula sa naglalarong asul at puting ilaw ng lumang telebisyon. Nakaupo ako sa gilid ng sofa. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang baso ng maligamgam na tubig. Habang pinapanood ko ang balita sa gabi, ang aking puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng lumabas sa screen ang pamilyar na mukha ni Tito Gregorio. Naroon siya, nakatayo sa harap ng aming bahay sa Bataan, napapalibutan ng mga reporter. Ang kaniyang buhok ay tila sinadyang gawing magulo at ang kaniyang mga mata ay namumula na tila galing sa mahabang pag-iyak. Sa tabi niya, si Tita Felicidad ay nakahawak sa kaniyang braso. May hawak na panyo at paminsan-minsang humihikbi ng malakas. Isang eksenang napakagandang panoorin kung hindi ko lang alam ang katotohanan sa likod ng kanilang mga maskara. Trina Hiha, kung nasaan ka man, please come home. Pagsusumamo ni Tito Gregorio sa harap ng kamera. Ang kaniyang boses ay nanginginig, puno ng pekeng emosyon na tila humihingi ng simpatya sa buong bansa. Hindi kami galit. Nag-aalala lang kami. You are not in your right mind, anak. Alam naming depressed ka pa rin sa pagkawala ng mga magulang mo, pero huwag mo namang gawin ito sa amin. We are your family. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang kanyang mga salita ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking pandinig. Hindi lamang niya ako hinahanap. Unti-unti rin niyang binubuo ang naratibo na ako ay may sakit sa isip. Isang paraan upang balang araw
ay mawalan ng saysay ang anumang sasabihin ko laban sa kanya. Isang matinding panghihina ang bumalot sa akin. Ang pakiramdam na kahit anong layo ng itakbo ko, ang kanilang mga kasinungalingan ay palaging mas mabilis at mas malawak ang nararating. Ang galing nilang umarte, no? Isang malamig na puna ang narinig ko mula kay Thorn. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakasilip sa labas habang ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. They're not just looking for you, Trina. Pinoprotektahan nila ang image nila. They want the public to think they are the victims here. Lumingon ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng pait. Ganyan sila, Thorn. Palagi nilang ginagamit ang pagmamahal bilang armas. Gagamitin nila ang lahat ng tao para mapilitan akong bumalik. I feel so helpless. Lumapit si Thorn at naupo sa tapat ko. Inabot niya ang remote at pinatay ang telebisyon. Dahilan upang bumalik ang katahimikan sa loob ng silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok at ang malayo at malabong ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa gitna ng dilim, ang kaniyang mga mata ay tila mga bituin na nagbibigay ng direksyon. Huwag kang maniwala sa mga palabas nila. Ang katotohanan ay nasa panig natin. Seryosong sabi niya. Ang kaniyang tinig ay sapat na upang pakalmahin ang bagyong namumuo sa loob ng aking dibdib. The more they lie on TV, the more mistakes they will make. Hahayaan nating isipin nilang panalo sila habang dahan-dahan nating binubuo ang ebidensya laban sa kanila. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ni Tito Gregorio sa Bataan, ang hangin ay hindi kasing payapa. Nakatayo si Gregorio sa harap ng bintana. Ang kaniyang mukha ay wala na ng bakas ng lungkot na ipinakita niya sa telebisyon. Ang kaniyang mga mata ay kasing lamig ng yelo habang nakikinig sa kaniyang cellphone. Isang matalas at maikling tunog ng pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng lamesa ang bumasag sa katahimikan ng kaniyang opisina. Agad niya itong sinagot. Isang boses mula sa kabilang linya ang nagbigay ng impormasyong kanina pa niya hinihintay. Don Gregorio, nakita ang pamangkin niyo sa Quezon City. Wika ng boses, isang impormanteng matagal na niyang binabayaran. Hindi siya nag-iisa, may kasama siyang lalaki. Ayon sa plate number ng sasakyang kumuha sa kanya, pagmamay-ari ito ng isang pulis na nagngangalang Thorn Legaspi. Isang mapait at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gregorio. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak sa kanyang baso ng alak. Ang likido sa loob nito ay bahagyang gumalaw at lumikha ng maliliit na alon. Isang pulis? Akala ba ng batang yon ay maililigtas siya ng batas? Ramon, naririnig mo ba ito? Mula sa anino ng silid, lumabas si Ramon Velasco. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagnanasa. Gawan mo ng paraan, Gregorio. Ayaw kong may ibang humahawak sa pag-aari ko. Kung kailangang dumanak ang dugo ng pulis na yan para makuha ko si Trina, gagawin natin. Habang nakatingin si Gregorio sa dilim ng gabi, alam niyang ang kaniyang susunod na hakbang ay kailangang maging mabilis at tuso. Hindi niya hahayaang masira ng isang hamak na pulis ang kanyang mga plano. Sa loob ng kanyang isipan, isang bagong bitag ang dahan-dahang nabubuo. Isang bitag na hindi lamang kukuha kay Trina, kundi tatapos din sa sinumang susubok na tumulong sa kanya. Ang bawat umaga sa maliit na apartment ni Thorn ay nagsisimulang maging isang ritual ng paghilom. Sa halip na ang nakakasakal na bango ng mga mamahaling bulaklak sa Bataan na nagpapaalala sa akin ng aking bilangguan, ang amoy ng bagong timplang kape at ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ang bumabati sa aking diwa. Ngunit sa likod ng pansamantalang katahimikang ito, alam naming dalawa na ang panganib ay patuloy na bumubuntot sa aming mga anino. Isang hapon, habang ang ulan ay banayad na pumapatak sa bubong at lumilikha ng isang malambing na himig, dinala ako ni Thorn
Sa gitna ng kaniyang sala, inalis niya ang maliit na mesa upang magkaroon kami ng espasyo. Ang kaniyang mga galaw ay maingat at kalkulado, ang uri ng pag-iingat na tanging ang isang taong sanay sa panganib ang nagtataglay. Trina, hindi sa lahat ng oras ay narito ako para protektahan ka. Wika niya habang ang kaniyang mga mata ay direktang nakatingin sa akin, puno ng katapatan. Ang kaniyang boses ay seryoso ngunit may haplos ng pag-aalaga. Kailangan mong matutunan kung paano gamitin ang sarili mong lakas. Hindi ka mahina. Ang takot mo lang ang nagsasabi niyan sa'yo. Sinimulan niyang ituro sa akin ang mga simpleng paraan ng pagpiglas at pagdepensa. Sa bawat pagkakataong hinahawakan niya ang aking mga braso upang ipakita ang tamang posisyon, naramdaman ko ang init ng kaniyang balat. Ang bawat haplos niya ay hindi mapangangkin, kundi nagbibigay ng lakas. Noong una ay nanginginig ang aking mga kamay. Ang alaala ng marahas na pagkakahawak ni Ramon ay tila isang multong bumabalot sa aking isipan. Ngunit sa bawat pagkakataong tila ako ay bibigay, naroon ang kanyang mga mata, matatag at nagpapakalma. Huwag kang matakot sa hawak ko, Trina. Isipin mo na ikaw ang may kontrol. Bulong niya. Dahan-dahan kong sinunod ang kaniyang mga instruksyon hanggang sa maramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat. Sa bawat matagumpay kong pagpiglas, tila isang bahagi ng aking mga tanikala ang nalalagas. Matapos ang aming pagsasanay, naupo kami sa sahig, pagod ngunit may magaan na pakiramdam. Naghain si Thorn ng 2 mangkok ng mainit na noodles, ang tanging pagkaing madaling ihanda sa gitna ng aming sitwasyon. Habang dahan-dahang humihigop ng sabaw, nagsimulang maglakbay ang aming usapan sa mga nakaraang pilit naming kinakalimutan. Ikinuwento ni Thorn ang kaniyang kabataan sa isang mahirap na komunidad sa Manila. Ang kaniyang ina ay naglalabada hanggang sa mamaga ang mga kamay para lamang makapag-aral siya. Naintindihan ko ang lalim ng kaniyang dedikasyon sa batas. Hindi ito tungkol sa ranggo, kundi tungkol sa pagprotekta sa mga taong katulad ng kaniyang ina na walang boses sa lipunan. Sa kaniya ko natagpuan ang isang uri ng katapangan na hindi nagmumula sa armas, kundi sa pagmamahal sa kapwa. Si Mama, palagi niyang sinasabi na ang pinakamahalagang bagay na hindi mananakaw sa atin ay ang ating dangal. Wika ko habang nakatitig sa aking mga kamay. Naalala ko ang amoy ng sampagwita sa buhok ni Mama at ang kaniyang malambot na tinig tuwing gabi. Noong mawala sila, akala ko ay kasama ring nawala ang dangal ko dahil naging sunod-sunuran ako sa kanila. I felt so small, Thorn. Parang isang maliit na insektong pwedeng tapakan anumang oras. Lumingon sa akin si Thorn at sa kanyang tingin ay may isang uri ng paghanga na hindi ko inaasahan. Hindi ka insekto, Trina. Para kang isang binhi na itinapon sa madilim na lupa. Akala nila ay inilibing ka na nila. Pero ang totoo, itinanim ka lang nila para mas lalong tumibay at lumago. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na nakakailang. Ito ay naging isang banal na puwang kung saan ang 2 pusong sugatan ay nakakahanap ng matutuluyan. Napansin ko ang isang maliit at lumang semento sa kanyang braso, isang pilat na tila bakas ng isang lumang laban. Hindi ko na malayang iniuunat ko na pala ang aking kamay upang haplusin iyon. Nang dumampi ang dulo ng aking mga daliri sa kanyang balat, naramdaman ko ang isang matinding kuryente na tila gumapang sa aking buong katawan. Agad akong napatigil, ngunit bago ko pa maialis ang aking kamay, mabilis na hinawakan ni Thorn ang aking palad. Ang kaniyang hawak ay matatag, mainit, at puno ng mga emosyong hindi maipaliwanag ng anumang salita. Nagtagpo ang aming mga mata sa gitna ng malamlam na liwanag ng sala. Ang mabilis na pagtibok ng aking puso ay tila naging isang malakas na tunog na sumasakop sa buong silid, isang ritmo ng buhay
na kay tagal kong hindi naramdaman. Sa loob ng ilang segundo na tila tumagal ng habambuhay, ang mundo sa labas, ang mga sandoval, ang panganib, ang mga kasinungalingan ay tila naglaho. Mayroong isang pangako sa kanyang mga mata. Isang pangakong hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot harapin kaysa sa anumang kaaway. Hindi siya bumitiw at sa unang pagkakataon, hindi ko gustong kumawala. Ngunit sa gitna ng matamis na katahimikang iyon, ang aking cellphone na nakapatong sa mesa ay biglang umilaw. Naglalabas ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagpabalik sa amin sa malupit na realidad. Ang screen ng aking cellphone ay nagbigay ng isang nakakasilaw na liwanag. Sa gitna ng malamlam na sala, tila isang matang nagmamasid sa aming dalawa ni Thorn. Dahan-dahan kong inabot ang kagamitan, ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Habang binabasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ang bawat letra ay tila isang pintig ng kaba sa aking lalamunan. Trina, alam ko kung nasaan ka. Huwag kang matakot. Kailangan nating mag-usap tungkol sa huling testamento ng iyong ama bago mahuli ang lahat. Magkita tayo sa lumang opisina sa Escolta, Attorney Benigno. Naramdaman ko ang biglang pagluwag ng kung anong nakasakal sa aking dibdib. Si Attorney Benigno Cruz. Siya ang pinakapinagkakatiwalaang kaibigan at abogado ni Papa. Siya ang tanging taong nakakaalam ng bawat sulok ng negosyo ng mga Sandoval bago ito nilamon ng kasakiman ni Tito Gregorio. Lumingon ako kay Thorn. Ang kanyang mukha ay puno ng pagduda habang nakatingin sa mensahe. Masyadong mapanganib, Trina. Seryosong wika ni Thorn. Ang kaniyang boses ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Pwedeng patibong ito ni Gregorio para palabasin ka sa pinagtataguan mo. Pero siya lang ang tanging pag-asa ko, Thorn. Pagsusumamo ko, ang aking mga mata ay nagsusumikap na makita niya ang determinasyong nabubuo sa aking kalooban. Hindi ako pwedeng habambuhay na magtago sa dilim. Kung may hawak siyang katibayan, kailangan ko itong makuha. Matagal na tinitigan ni Thorn ang aking mga mata bago siya dahan-dahang tumango. Hindi siya nagsalita, ngunit ang paraan ng kaniyang paghinga ay nagpapakita ng kaniyang pagpayag na may halong pangamba. Sinimulan naming ihanda ang aming pag-alis. Binigyan niya ako ng isang lumang jacket na may malaking hood at isang pares ng salamin upang itago ang aking mukha. Habang isinusuot ko ang mga ito, naramdaman ko ang kaniyang mga kamay na dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng aking suot. Isang simpleng galaw na nagpapadama sa akin na hindi ako nag-iisa sa labang ito. Tinahak namin ang daan patungo sa Escolta sa gitna ng madilim at basang gabi. Ang lungsod ng Maynila ay tila isang dambuhalang natutulog, ngunit ang bawat anino sa gilid ng kalsada ay tila isang banta sa aking paningin. Narating namin ang isang lumang gusali na gawa sa bato. Ang mga pader nito ay puno na ng lumot at mga bakas ng lumipas na panahon. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa amin pagpasok sa loob ng opisina ni Attorney Benigno. Naroon siya, nakaupo sa likod ng isang malaking lamesang kahoy. Ang kanyang mga mata ay tila nabigyan ng liwanag nang makita niya ako. Ang kanyang mukha ay mas matanda na kaysa sa huling pagkakataong nakita ko siya. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila kwento ng mga lihim na kanyang itinago sa loob ng mahabang panahon. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Trina. Pabulong niyang wika. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Ang kanyang mga mata. Naroroon sa iyo ang kanyang katapangan. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang dilaw na envelope mula sa isang lihim na drawer. Ang tunog ng pagkakiskis ng papel sa ibabaw ng lamesa ay tila isang mahalagang hudyat sa katahimikan ng silid. Inilatag niya ang dalawang dokumento sa aming harapan, ang testamentong ginagamit ni Tito Gregorio at ang orihinal na dokumentong itinago niya sa loob ng 10 taon. Tingnan mo ito, Trina.
Itinuro niya ang bahagi ng lagda ng aking ama. Ang dokumentong hawak ni Gregorio ay isang napakagandang panggagaya, ngunit ang presyo ng panulat at ang anggulo ng mga titik ay hindi kayang gayahin ng perpekto. Pinanday ang pirma ng iyong ama upang makuha nila ang kapangyarihan habang ikaw ay bata pa. Sa orihinal na diwa ng iyong ama, ikaw dapat ang mamamahala sa Sandoval Shipping sa oras na sumapit ka sa ika-24 na taon. Naramdaman ko ang mainit na luhang dahan-dahang gumugulong sa aking mga pisngi. Hindi lamang palabuhay ang ninakaw nila sa akin, kundi ang mismong huling habilin ng aking ama na protektahan ako. Ang bawat sandali ng aking pagtitiis sa ilalim ng kanilang bubong ay naging isang malaking kabalintunaan. Mayroon din akong ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Ramon Velasco gamit ang pondo ng kumpanya, dagdag ng abogado. Ngunit bago pa niya matapos ang kaniyang sasabihin, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng mabilis na paghinto ng ilang sasakyan sa ibaba ng gusali. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga bintana, tila mga mapanuring mata na nahanap na ang kanilang biktima. Narinig namin ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na nagmamadaling umakyat sa hagdanang gawa sa kahoy. Bawat hakbang ay tila isang pintig ng panganib na papalapit. Mabilis na tumayo si Thorn. Ang kaniyang kamay ay automatikong napahawak sa kaniyang baywang. Ang kaniyang mukha ay naging kasing tigas ng bato habang hinihila niya ako sa likod niya. "Nahanap nila tayo!" Bulong ni Thorn. Ang kaniyang boses ay puno ng tensyon. Ang pinto ng opisina ay tila nanginginig sa ilalim ng matinding puwersa mula sa labas. Wala kaming ibang matatakbuhan. Ang tanging hawak namin ay ang katotohanang baka maging sanhi pa ng aming kapahamakan. Habang nakatingin ako sa pintong unti-unting bumibigay, isang tanong ang pilit na sumusuntok sa aking kaisipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Gregorio upang manatiling nakatago ang kaniyang mga kasalanan? At sapat ba ang mga papel na ito upang iligtas kami mula sa kamatayan? Ang pinto ng opisina ay yumayanig sa ilalim ng sunod-sunod at marahas na paghampas mula sa labas. Bawat pagtama ay naglalabas ng tunog ng nagigipit na kahoy na tila anumang sandali ay tuluyan ng maghihiwalay sa hamba nito. Walang anumang salitang lumalabas mula sa mga sumasalakay, tanging niyang mabibigat na hininga at ang determinasyong wasakin ang tanging harang sa pagitan nila at ng kanilang biktima, ang namamayani sa pasilyo. "Dito tayo, bilis!" Pabulong na utos ni Thorn. Ang kaniyang boses ay nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, ngunit ang kaniyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa bawat sulok ng silid. Mabilis niyang kinuha ang dilaw na envelope mula sa lamesa at isinuksok ito sa loob ng kaniyang jacket. Sinisigurong hindi ito mababasa ng ulan. Hinila niya ako patungo sa isang maliit na bintana sa likod ng opisina na nakatago sa likod ng makapal na kurtina. Sa labas, ang kalawangin at lumang fire escape ay naghihintay sa amin, tila isang baluktot na hagdanang bakal sa gitna ng madilim at basang gabi. "Attorney, sumunod kayo sa amin." Tawag ko kay Attorney Benigno, ngunit umiling ang matanda. Ang kaniyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi ko maunawaan. "Iwanan niyo na ako rito, Trina. Hindi nila ako sasaktan. Kailangan nila ako para sa mga papeles." Wika niya habang dahan-dahang nauupo muli sa kaniyang silya. Tila tinatanggap ang kaniyang tadhana. "Tumakbo na kayo. Iligtas mo ang huling habilin ng iyong ama." Wala na kaming oras para makipagtalo. Sa isang malakas na pagtulak mula sa labas, ang pinto ay tuluyang bumigay at ang mga piraso ng kahoy ay tumalsik sa sahig. Bago pa man makapasok ang mga tauhan ni Ramon, naunang tumalon si Thorn sa fire escape at mabilis na inabot ang kanyang kamay sa akin. "Hold on tight, Trina. Huwag kang titingin sa ibaba," bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking palad habang dahan-dahan
kaming bumababa sa madulas at nanginginig na hagdan ng bakal. Ang tunog ng pagtama ng aming mga sapatos sa metal ay tila isang babala sa katahimikan ng eskinita. Nang marating namin ang huling palapag, isang lalaking naka-jacket na itim ang biglang sumulpot mula sa anino ng mga basurahan. May hawak siyang isang matigas na bagay at mabilis na iwinasiwas iyon patungo sa akin. Sa isang iglap, bago pa man ako matamaan, humarang si Thorn. Narinig ko ang mapurol na tunog ng pagtama ng bagay na yon sa kaniyang balikat. Kasunod ang kaniyang mahinang pagdaing. "Thorn!" Tili ko. Ngunit mabilis niya akong itinulak sa likod ng isang malaking container. Sa kabila ng sakit, nagawa niyang patumbahin ang lalaki gamit ang kaniyang mga bisig at siko, isang mabilis at tumpak na kilos na nagpapakita ng kaniyang pagsasanay. "Takbo, Trina! Huwag kang hihinto!" Sigaw niya. Tinahak namin ang madilim at palikulikong mga eskinita ng eskolta. Ang aming mga hininga ay tila naglalaban sa lamig ng hangin. Bawat hakbang ko ay puno ng bigat, hindi lamang dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Nang makalayo na kami at makahanap ng isang madilim na sulok sa ilalim ng isang tulay, doon ko lamang napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Thorn. Sa ilalim ng malabong liwanag ng poste, nakita ko ang bahid ng pula na unti-unting kumakalat sa kaniyang puting t-shirt mula sa kaniyang balikat. Ang gasgas mula sa kalawangin na bakal at ang tama ng paghampas ay nag-iwan ng sugat na tila kumikirot sa bawat paghinga niya. "Thorn, may sugat ka. Dahil sa akin, nasaktan ka." Pabulong kong wika. Ang aking boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Inilabas ko ang aking panyo at dahan-dahang idiniin sa kaniyang balikat. Naramdaman ko ang kaniyang bahagyang pagsinghap, ngunit hindi siya lumayo. "It's just a scratch, Trina. Sanay ako rito." Pilit niyang ngumiti, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagpapakita ng pagod. "Ang mahalaga, ligtas ka at hawak natin ang ebidensya." Tumingin ako sa kanya, sa lalaking ito na halos hindi ko pa kilala, ngunit handang ibuwis ang kanyang buhay at karera para sa akin. Isang matinding takot ang bumalot sa aking puso. Hindi takot para sa aking sarili, kundi takot para sa kanya. Kung mananatili ako sa tabi niya, mas lalo lamang siyang malalagay sa panganib. Ang kasalanan ng mga Sandoval ay akin lamang dapat pasanin. Hindi kailangang madamay ang isang taong may mabuting puso na tulad niya. "Hindi ko kayang makita kang ganito, Thorn," sabi ko habang dahan-dahang bumibitiw sa pagkakahawak sa kaniyang braso. Tumayo ako at humakbang palayo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at binabasa ang aking mukha. "Kailangan ko nang umalis. Mas ligtas ka kung wala ako. I can take it from here." Tinalikuran ko siya, handa nang maglakad patungo sa dilim ng kalsada. Iniisip na ito ang tanging paraan upang mailigtas siya sa puot ni Ramon at Tito Gregorio. Ngunit bago pa ako makagawa ng 3 hakbang, naramdaman ko ang isang matatag at mainit na kamay na humawak sa aking pulsuhan. Hinila ako pabalik ng may awtoridad, ngunit may kasamang lambing. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Ang kaniyang boses ay mababa, ngunit puno ng paninindigan. Hinila niya ako hanggang sa magtagpo ang aming mga mata sa gitna ng ulan. "Akala mo ba hahayaan kitang mag-isa pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi kita iiwan, Trina. Pangako iyan." Naiwan akong nakatitig sa kanya. Ang aking puso ay tila isang basag na piraso ng salamin na unti-unting nabubuo muli dahil sa kanyang mga salita. Sa gitna ng bagyo at ng mga taong gustong pumatay sa akin, narito ang isang lalaking tumatangging bumitaw. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko rin ang isang anino ng pag-aalala. Isang lihim na hindi pa niya nasasabi sa akin tungkol sa panganib na naghihintay sa amin sa oras na sumikat ang araw.
Sa gitna ng masukal at madilim na bahagi ng Zambales, kung saan ang mga puno ng kawayan ay sumasayaw at humuhuni sa bawat ihip ng hangin galing sa dagat, tinahak namin ang isang makitid na landas patungo sa isang munting dampa. Ang katahimikan ng gabi rito ay ibang-iba sa ingay ng Maynila. Ito ay isang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng isang matagal ng itinagong katotohanan. Maingat ang bawat hakbang ni Thorn, kahit bakas pa rin sa kanyang muka ang bahagyang panginginig ng panga dahil sa kumikirot niyang balikat. Narating namin ang isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga halaman ng gabi at ligaw na sampagwita. Ang amoy ng nagsisidhing insenso at tuyong dahon ay humahaplos sa hangin. Pagkatok namin sa pinto, ang tunog ng kahoy na nagkakiskisan ay tila isang babala. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang babae na may pilak na buhok at mga matang tila may dalang bigat ng sandaigdigan. Si Nanay Isabel. Siya ang taong nagpalaki sa akin bago siya biglang pinaalis ni Tito Gregorio matapos ang trahedya sa dagat. Trina, ikaw na ba yan, Apo? Ang kanyang tinig ay nanginginig, parang isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Inabot niya ang aking mukha gamit ang kanyang mga palad na kasing gasgas ng balat ng puno, ngunit puno ng init na kay tagal kong hinanap. Sa isang sandali, bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga hapong kinakantahan niya ako habang nagluluto siya ng kakanin at ang mga gabing itinatago niya ako sa kaniyang yakap tuwing may bagyo. Pumasok kami sa loob at naupo sa isang lumang papag. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lamparang digaas, nagsimulang magkwento si Nanay Isabel. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryong gawa sa kahoy. Hindi aksidente ang nangyari sa MV Esperanza, Trina. Panimula niya, ang kaniyang boses ay naging isang seryosong bulong na tila natatakot na may makarinig na espiritu sa paligid. Noong gabing bago lumayag ang iyong mga magulang, nakita ko si Gregorio. Nakatago ako sa dilim ng bodega ng barko dahil may naiwan akong gamit. Nakita ko siyang may kinakalikot sa makina. May hawak siyang isang maliit na kagamitan at ang kaniyang mga kamay ay puno ng itim na langis. Ang kaniyang mukha, wala itong emosyon. Parang isang taong gumagawa lamang ng isang ordinaryong trabaho. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking dugo. Ang bawat salita ni Nanay Isabel ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa aking puso. Ang taong tinawag kong tito, ang taong nagpakain sa akin ng ilang taon, ay ang mismong taong pumatay sa aking mga magulang sa gitna ng karagatan. Isang matinding pighati at galit ang nag-uunahan sa aking dibdib na tila isang bagyong gustong sumabog. Bakit hindi kayo nagsalita noon, Nanay? Tanong ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Tinangka ko, Apo, pero pinagbantaan niya ang buhay ng aking pamilya. Binayaran niya ako para manahimik at pinalayas ako sa Bataan. Pero bago ako umalis, may isang bagay na iniwan ng iyong ama sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo sa oras na maging sapat na ang iyong katapangan. Wika niya habang tumatayo at lumalapit sa isang lumang aparador. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, inilabas niya ang isang maliit na pouch na gawa sa pelos. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na susi sa loob ng pouch ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong kabanata. Inilabas niya ang isang susi na gawa sa tanso na may nakaukit na logo ng isang tanyag na bangko sa Makati. Ito ang susi sa isang secret safety deposit box ng iyong ama, Trina. Doon niya inilagay ang lahat ng orihinal na papeles ng Sandoval Shipping at ang tunay na testamento na hindi kailanman nahawakan ni Gregorio. Nakalagay din doon ang mga ebidensya ng korupsyon na natuklasan ng iyong ama bago siya pinatahimik. Pagpapaliwanag ni Nanay Isabel habang inilalagay ang susi sa aking palad. Naramdaman ko ang bigat ng tansong yon, hindi lamang dahil sa materyales nito, kundi dahil sa responsibilidad na dala nito. Ito na ang huling piraso ng puzzle.
Ito na ang sandatang tatapos sa kasinungalingan ng mga Sandoval. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang biglang paghigpit ng hawak ni Thorn sa aking balikat. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa bintana ng kubo, kung saan ang anino ng gabi ay tila may kakaibang paggalaw. Patayin ang lampara, ngayon na. Mahinang utos ni Thorn, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at panganib. Mabilis na binalot ng dilim ang loob ng kubo. Sa katahimikan ng gabi, narinig namin ang marahan, ngunit sadyang pagtapak ng mga sapatos sa ibabaw ng tuyong dahon sa labas ng bakuran. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na bahagi ng isang armas ay tila isang malakas na babala sa aking pandinig. Hindi lamang pala kami ang nakakaalam kung nasaan si Nanay Isabel. Ang mga tauhan ni Ramon ay narito na, at ang kuta na akala ko ay ligtas ay naging isang bitag sa gitna ng masukal na kagubatan. Ang kawawang pamangkin ko ay hindi na alam ang kaniyang ginagawa. Simula nang mawala ang kaniyang mga magulang, unti-unti nang nagdilim ang kaniyang isipan, at ngayon, ang kaniyang depresyon ay naging isang malubhang delusyon. Ang boses ni Tita Felicidad ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na telebisyon sa loob ng isang tagong silid kung saan kami pansamantalang nagkakanlong ni Thorn matapos ang aming mabilis na pagtakas mula sa Zambales. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na terno. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang manipis na belo, at ang kanyang mga kamay ay may hawak na panyong puti na madalas niyang idampi sa kanyang mga mata. Ang bawat salita niya ay tila isang malupit na hatol, isang pampublikong pagpaslang sa aking dangal at katotohanan. Naroon siya sa gitna ng isang marangyang function hall, napapalibutan ng mga kumikislap na ilaw ng mga kamera at mga reporter na tila mga buwitreng naghihintay ng bawat patak ng dusa. Sa tabi niya, si Tito Gregorio ay nakayuko. Ang kanyang balikat ay tila pasa ng bigat ng isang ama na nabigo, habang sa katotohanan ay pinapanood lamang nila ang unti-unting pagguho ng aking pagkatao sa harap ng buong bansa. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay habang nakatitig sa screen. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang marahas na hampas sa aking dibdib, isang ritmo ng galit at kawalang pag-asa. Kung idedeklara nila akong baliw, mawawalan ng saysay ang lahat ng ebidensyang hawak namin. Ang lahat ng pagsisikap ni Thorn, ang sakripisyo ni Attorney Benigno, at ang katotohanan ni Nanay Isabel ay ituturing lamang na guni-guni ng isang babaeng nawawala sa sariling kaisipan. Look at her, Thorn. Pabulong kong wika, ang aking boses ay nanginginig sa pagitan ng puot at matinding pighati. Ang galing niyang magpanggap na biktima. She's making me look like a monster in front of the whole world. Kung ang lahat ay maniniwala sa kanya, sino pa ang makikinig sa akin? Naupo si Thorn sa tabi ko. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na humaharang sa bagyong namumuo sa loob ko. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking nanginginig na palad, isang hawak na puno ng init at paninindigan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa telebisyon, tila binabasa ang bawat kilos at bawat huwad na luha ni Felicidad. Ito ang huling barahan nila, Trina. Seryosong sabi ni Thorn. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may awtoridad na nagpapakalma sa aking diwa. Gusto nilang pangunahan ng publiko para kapag lumabas ka na, wala nang maniwala sa'yo. This is not just a press conference. This is a character assassination. Sa telebisyon, nagpatuloy si Felicidad sa kanyang madulang pahayag. Kaya naman, nananawagan kami sa sinumang nakakita sa kanya. Please, dalhin niyo siya sa amin. She needs professional help. Ang lalaking kasama niya ay isang mapagsamantalang tao na ginagamit ang kanyang kahinaan. Trina, anak, umuwi ka na. We love you so much. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog na puno ng pait at kawalang paniniwala. Ang bawat salita ng pagmamahal na lumalabas
sa bibig ng babaeng iyon ay parang mga uod na gumagapang sa aking balat. Ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Hindi lang nila kinuha ang aking yaman, kundi pati ang aking kaisipan ay nais nilang nakawin at baluktutin. Tumayo ako mula sa sofa. Ang aking paningin ay naging malinaw sa gitna ng mga luha. Ang panginginig ng aking katawan ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga piping saksi sa aking pagdurusa. Hindi na ako pwedeng patuloy na tumakas. Ang pagtakbo ay lalo lamang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong lagyan ng kulay ang aking katahimikan. Hindi ko na kayang magtago lang dito, Thorn. Wika ko habang humaharap sa kanya. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay may talim na tila isang sandatang handa ng gamitin. The more I run, the more I prove them right in the eyes of the people. Sabi niya kailangan ko ng tulong. Sabi niya baliw ako. Huminga ako ng malalim. Ramdam ang bigat ng susi sa loob ng aking bulsa. Ang susing magbubukas sa katotohanang matagal nilang ibinaon. Ang imahe ni Tita Felicidad sa telebisyon, ang kanyang huwad na korona ng kabutihan, ay kailangan ng malaglag. Ang bawat kasinungalingan niya ay magsisilbing gasolina sa apoy na ngayon ay nag-aalab sa aking kaluluwa. Thorn, kailangan nating bumalik. Hindi sa anino, kundi sa gitna ng liwanag kung saan nila ako hindi pwedeng itago. Pagpapatuloy ko, ang aking mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katapangan na ngayon ko lang natuklasan. If she wants the world to watch, then I will give them a show that they will never forget. I will face my aunt, face my uncle, and I will take back what is mine. Ngunit habang tinitignan ko ang determinasyon sa aking mukha, sa refleksyon ng telebisyon, isang malamig na takot ang muling bumulong sa aking isipan. Ano ang gagawin ni Ramon at Gregorio kapag nalaman nilang handa na akong lumaban ng harapan? Sapat ba ang aking katotohanan upang gibain ang isang kahariang binuo sa loob ng 10 taon ng panlilinlang? Ang bawat pagpihit ng tansong susi sa loob ng maliit na butas ng safety deposit box ay tila isang pintig ng puso na matagal nang nabaon sa ilalim ng lupa. Sa loob ng malamig at tahimik na vault ng bangko sa Makati, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang aming sariling hininga, dahan-dahang bumukas ang bakal na pintuan. Isang makitid na metal na kahon ang tumambad sa amin. Puno ng alikabok ng nakaraan, ngunit naglalaman ng liwanag para sa aking kinabukasan. Nanginginig ang aking mga daliri nang ilabas ko ang mga dokumento. Naroon ang orihinal na titulo ng bawat barko ng Sandoval Shipping, ang mga sertipiko ng shares na may pangalan ng aking ama, at isang asul na folder na naglalaman ng mga lihim na transaksyon ni Gregorio. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang puting sobre ang kumuha ng aking atensyon. Nakasulat sa labas, sa pamilyar at matatag na penmanship ni Papa. Para sa aking mahal na Trina, dahan-dahan kong binuksan ang sulat. Ang amoy ng lumang papel ay tila nagdala sa akin pabalik sa mga hapong karga-karga ako ni Papa habang nagkukwento tungkol sa dagat. Ang bawat salitang nakasulat doon ay puno ng pagmamahal at babala. Alam ni Papa na may panganib. Alam niyang ang kasakiman ni Gregorio ay walang hangganan. Kaya naman, inihanda niya ang lahat ng ito bilang aking huling kuta. Napasandal ako sa malamig na pader ng vault. Ang aking mga luha ay pumatak sa papel. Binabasa ang bawat titik ng kanyang huling habilin. Trina, are you okay? Bulong ni Thorn habang dahan-dahang humahawak sa aking balikat. Ang kaniyang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng aking panghihina. Hindi siya nagmamadali. Hinayaan niya akong damhin ang sakit at ang pag-ibig na nagmumula sa mga alaala ng aking ama. I'm fine, Thorn. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Sagot ko habang pinapahid ang aking mga luha.
Hindi lang ito tungkol sa pera. It's about his legacy. At hindi ko hahayaang tuluyan itong sirain ng mga taong pumatay sa kanya. Lumabas kami ng bangko ng may bagong plano. Sa tulong ni Attorney Benigno, na ngayon ay ligtas na nakatago sa isang probinsya, sinimulan naming buuin ang kaso. Ginamit ni Thorne ang kanyang mga koneksyon sa loob ng kapulisan upang itrace ang mga bank account ni Ramon Velasco kung saan dumadaloy ang perang ninanakaw ni Gregorio mula sa kumpanya. Bawat gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, kami ay nagtatrabaho, nag-aanalisa ng mga numero, naghahanda ng mga testimonya, at nag-aabang sa tamang pagkakataon. Sa gitna ng tensyon, may mga sandaling tila humihinto ang mundo. Minsan, habang abala ako sa pagbabasa ng mga legal na dokumento, mapapansin ko si Thorne na nakatitig sa akin mula sa kabilang bahagi ng mesa. May isang uri ng lambing sa kaniyang mga mata na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang tahimik na pangakong kahit anong mangyari ay hindi niya ako bibitawan. Isang gabi, habang inaayos niya ang aking mga papeles, aksidenteng nagdampi ang aming mga kamay. Sa halip na lumayo, hinawakan niya ang aking palad ng matagal. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na humahaplos sa aking balat. Pagkatapos nito, Trina, "Anong balak mo?" tanong niya sa isang mahinang tinig na puno ng pangarap. Gusto ko lang bumalik sa Bataan. Gusto kong buksan muli ang tiyanggihan ng mga bulaklak, pero sa pagkakataong ito, wala nang takot. Sagot ko habang nakatitig sa kanya. "At ikaw? Babalik ka ba sa Maynila?" Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng kahulugan. "Saan ka man pumunta, doon din ang direksyon ko. Hindi pa tapos ang misyon ko na protektahan ka." Ngunit ang aming sandali ng katahimikan ay nabasag ng bumukas ang telebisyon sa sala. Isang breaking news ang lumabas na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ipinakita sa screen ang mukha ni Gregorio, nakasuot ng barong at may malapad na ngiti, habang kinakamayan ng ilang dayuhang mamumuhunan. Sandoval Shipping to hold annual shareholders meeting this Friday, anunsyo ng reporter. Ayon sa sources, formal na ring ipapahayag ang pag-iisang dibdib ng nag-iisang tagapagmana ng Sandoval na si Trina Sandoval at ng negosyanteng si Ramon Velasco bilang simbolo ng pagsasanib ng dalawang malalaking korporasyon. Nanigas ang aking buong katawan. Friday. Sa darating na Biyernes, ibig sabihin, mayroon na lamang kaming 3 araw. Sa araw na yon, balak ni Gregorio na pirmahan ang pagbebenta ng kumpanya at gamitin ang aking kawalan ng kakayahan upang magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Ito na ang kanilang huling hakbang upang tuluyan akong ibaon sa limot. Gusto nilang gawin ang lahat sa iisang araw. Wika ni Thorne, ang kaniyang mukha ay naging seryoso at matigas. The meeting and the wedding, isang malaking palabas para sa buong mundo. Tumingin ako sa dokumentong hawak ko, ang susing tanso na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang takot na dati ay lumulunod sa akin ay napalitan ng isang malamig at matalim na paninindigan. Kung gusto nila ng palabas, ibibigay ko sa kanila ang pinakamalaking revelasyon sa kasaysayan ng pamilya Sandoval. "Then let's give it to them, Thorne," sabi ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. "Punta tayo sa Bataan. It's time to take back the throne." Ngunit habang naghahanda kami, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa burner phone ni Thorne. Ang kaniyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Pagbaba niya ng telepono, tumingin siya sa akin ng may matinding pag-aalala. Nahanap nila si Nanay Isabel, Trina, at ginagamit nila siya para painin tayo. Ang marangyang bulwagan ng Sandoval Shipping ay napuno ng mga taong nakasuot ng mamahaling terno at bestida. Bawat isa ay may hawak na baso ng champagne at nakasuot ng mga huwad na ngiti. Ang bango ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango. Isang kapaligirang tila ipinagdiriwang ang tagumpay.
Ngunit para sa akin, ito ay amoy ng isang mabulok na sistema. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tito Gregorio. Suot ang kaniyang pinakamagarang barong. Habang si Ramon Velasco ay nasa tabi niya, tila isang buwitreng handa nang sumunggab sa kanyang huling biktima. Mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, panimula ni Gregorio. Ang kaniyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Ngayong araw, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang pagsasanib ng dalawang higanteng korporasyon, kundi pati na rin ang pagbabalik ng aking mahal na pamangkin sa piling ng kaniyang pamilya. Bagaman siya ay dumaranas pa rin ng matinding kalituhan sa kaniyang kaisipan, bilang kaniyang tagapangalaga, gagawin ko ang lahat upang masiguro ang kaniyang kinabukasan sa pamamagitan ng kasunduang ito. Inilabas niya ang isang gintong pluma, handa ng pirmahan ang mga dokumentong tuluyang mag-aalis sa akin ng karapatan sa Sandoval Shipping. Ngunit bago pa dumampi ang dulo ng panulat sa papel, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ako sa gitna ng silid, suot ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumisimbolo sa dugo at apoy ng aking pagkatao. Ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng makapal na carpet ay may kasamang paninindigan na hindi na kailanman mababali. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin, mga matang puno ng pagkagulat, panghuhusga at kuryosidad. Sa likuran ko, nakatayo si Thorne. Ang kaniyang presensya ay tila isang matibay na aninong nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang dambuhalang ito. Ang kasunduang iyan ay walang saysay, Tito Gregorio. Ang aking tinig ay matatag at malinaw, tumagos sa katahimikan ng bulwagan na tila isang matalim na espada. Dahil ang taong kinakausap mo ay hindi ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng Sandoval Shipping at hindi ko pinahihintulutan ng anumang bentahan o kasalang magaganap. Agad na namutla si Gregorio, ngunit mabilis na nakabawi si Tita Felicidad. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin ng may luha sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat tila yayakap sa isang nawawalang anak. "Trina, anak, salamat sa Diyos at nahanap ka na." Sigaw niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Mga panauhin, pasensya na po." Gaya ng sinabi namin, ang aking pamangkin ay hindi pa magaling. Ang kaniyang mga delusyon ay malala na. "Guards, pakiusap. Alalayan niyo siya palabas. Kailangan niya ng kaniyang gamot." Dalawang malalaking lalaki ang lumapit sa akin. Ngunit bago pa nila ako mahawakan, humarang si Thorne. Inilabas niya ang kaniyang police badge, ang pilak na metal ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, isang simbolo ng batas na hindi nila pwedeng baliwalain. "Walang gagalaw sa kanya," malamig na wika ni Thorne. "Nandito kami hindi para sa isang eksena, kundi para sa katotohanan." Inilabas ko mula sa aking envelope ang orihinal na testamento ng aking ama, ang papel na may tuyong selyo ng batas na matagal nilang itinago. Ipinakita ko ito sa mga board members na naroon. Ito ang tunay na huling habilin ni Don Teodoro Sandoval, isang dokumentong nagsasaad na sa oras na sumapit ako sa ika-24 na taon. Ang lahat ng kapangyarihan ay lilipat sa akin. At mayroon din kaming ebidensya na ang pirma sa hawak ninyong dokumento ay isang panggagaya. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid, isang ingay na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Gregorio. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa akin. Ngunit hindi pa ako tapos. Hindi lang yaman ang ninakaw niyo. Pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay puno ng pait ng 10 taon. Pati ang buhay ng mga magulang ko ay kinuha niyo. Hawak namin ang ulat ng investigasyon tungkol sa MV Esperanza. Ang pagsabog ay hindi aksidente. Ito ay isang sinadyang pagpatay na ikaw, Gregorio Sandoval, ang utak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Isang katahimikang kasing bigat
ng isang kabaong. Sa isang sulok ng entablado, nakita ko si Ramon Velasco na dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng banta. Akala mo ba ay mananalo ka sa isang pirasong papel, Trina? Bulong ni Ramon. Sapat na malakas para marinig ko lamang. Nakalimutan mo na ba ang matandang babaeng nagpalaki sa'yo? Isang tawag ko lang at ang huling alaala mo sa bataan ay maglalaho na parang usok. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Si Nanay Sabel, ang aking tagumpay, ay tila naging abo sa aking bibig. Tumingin ako kay Thorn at nakita ko ang parehong pangamba sa kaniyang mga mata. Ang lahat ng ebidensyang hawak namin ay mawawalan ng halaga kung ang buhay ng tanging taong nagmahal sa akin ay nasa panganib. Ano na, Trina? Tanong ni Gregorio. Muling bumalik ang kanyang mayabang na ngiti habang inaayos ang kanyang barong. Pipirma ka ba sa kasunduan? O hahayaan mong dumanak ang dugo sa araw ng iyong tagumpay? Naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang lahat ng mata ay naghihintay sa aking susunod na hakbang. Sa isang kamay ay hawak ko ang katarungan at sa kabila naman ay ang buhay ng aking mahal na Nanay Sabel. Paano mo pipiliin ang hustisya kung ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng taong itinuring mong huling pamilya? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa aking huling pag-asa. Nakatitig ako sa mga mata ni Ramon, mga matang walang bakas ng awa, kundi ang madilim na kislap ng isang taong sanay na makuha ang lahat ng kaniyang gusto sa pamamagitan ng pananakot. Ang aking kamay na humahawak sa testamento ng aking ama ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng buhay ni Nanay Sabel na nakasalalay sa aking magiging desisyon. Ano na? Trina? Muling pangungutya ni Gregorio, ang kaniyang tinig ay puno ng pananalo. Ang papel na yan ay walang halaga kung mawawala ang huling taong nagmahal sa'yo. Pirmahan mo na ang dokumento at baka payagan ko pa kayong magpaalam sa isa't isa. Huminga ako ng malalim. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit bago pa bumigay ang aking tuhod, naramdaman ko ang isang matatag na hawak sa aking siko. Si Thorn. Ang kaniyang muka ay nanatiling kalmado, ngunit ang kaniyang mga panga ay nakatagas, isang senyales na mayroon siyang alas na hindi pa inilalabas. Naramdaman ko ang bahagyang pag-vibrate ng kaniyang radyo sa kaniyang baywang, isang mahinang hudyat na tanging kami lamang ang nakapansin sa gitna ng tensyon. Huwag kang pipirma, Trina! Bulong ni Thorn, ang kaniyang tinig ay sapat na upang magbigay ng init sa nanlalamig kong kaluluwa. Tumingin siya ng diretso kay Ramon at Gregorio. Masyado kayong naging kumpiyansa sa inyong mga tauhan. Akala niyo ba ay hahayaan ko lang na makuha niyo si Nanay Sabel nang walang paghahanda? Biglang bumukas ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina ay nagpapakita lamang ng logo ng Sandoval Shipping. Isang video call ang lumitaw. Naroon si Nanay Sabel, ligtas at napapalibutan ng mga kasamahan ni Thorn sa kapulisan sa loob ng isang ligtas na pasilidad. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti ng kagaanan. Ang tunog ng paghinga ng maluwag mula sa mga manonood sa bulwagan ay tila isang malakas na bugso ng hangin na nagpabagsak sa tore ng mga Sandoval. Ligtas na siya, Trina. Wika ni Thorn at sa pagkakataong ito, inilabas niya ang kanyang posas. Gregorio Sandoval, Ramon Velasco, kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong falsification of public documents, murder, at kidnapping. Lahat ng transaksyon nyo sa kumpanya ay naka-freeze na simula pa kaninang umaga. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Gregorio na ngayon ay kasing puti na ng papel. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa pintuan sa likod, ngunit sinalubong siya ng mga unipormadong pulis na tila isang pader na hindi matitibag. Si Tita Felicidad ay napasigaw.
Ang kanyang mamahaling panyo ay nahulog sa sahig habang pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ng isang babaeng pulis. Ang kanyang korona ng kasinungalingan ay tuluyan ng nalaglag at nayurakan sa harap ng mga taong kaniyang pinagmalakihan. Lumapit ako kay Gregorio habang siya ay kinapkap at pinupusasan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang, ngayon ay puno na ng takot at pagsusumamo. Ngunit wala na akong maramdamang galit, tanging isang malalim na pagkapagod at ang kagaanan ng pagpapakawala sa isang dekadang pasakit. Ang utang na loob na palagi mong isinusumbat sa akin, Tito, ngayon ay bayad na. Wika ko sa isang mahinang tinig na tila isang huling pamamaalam. Hindi ako ang nagnakaw sa iyo, ikaw ang nagnakaw sa sarili mo ng pagkakataong maging isang tunay na pamilya. Si Ramon Velasco ay dinala rin palabas. Ang kanyang mga pagbabanta ay wala ng saysay habang siya ay isinasakay sa patrol car. Ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay naging abo sa harap ng katotohanang matagal niyang binaluktot. Nang tuluyan ng mailabas ang mga salarin, ang bulwagan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga board members at mga panauhin ay nakatayo lamang, tila hindi makapaniwala sa dramang nasaksihan. Tumingin ako sa paligid, sa marangyang gusaling ito na binuo ng pawis at dugo ng aking ama. Ngayon, ito ay akin na muli. Ngunit hindi ang yaman ang nagpapasaya sa akin. Naramdaman ko ang paglapit ni Thorne sa aking tabi. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kaniyang mga daliri ay sumalikop sa aking mga palad. Ang init ng kaniyang balat ay tila isang gamot na nagpapahilom sa lahat ng aking mga sugat. Sa gitna ng kaguluhang katatapos lang, ang kaniyang presensya ang tanging bagay na tunay at matatag. Tapos na, Trina. Malaya ka na. Bulong niya. Lumingon ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang tunay na ngiti na sumisibol sa aking mga labi. Ang bagyo ay lumipas na at ang pinsalang iniwan nito ay magsisilbing pataba para sa isang bagong buhay na sisibol. Ngunit habang tinitingnan ko ang kaniyang mga mata, alam kong ang paglaya ay simula pa lamang ng isa pang mahabang paglalakbay. Ano ang mangyayari sa Sandoval Shipping sa ilalim ng aking pamumuno? At ang lalaking ito na nagbuwis ng buhay para sa akin, mananatili ba siya sa tabi ko ngayong wala na ang kaaway na kailangang talunin? Ang bawat hakbang ko sa tuyong buhangin ng dalampasigan sa Bataan ay tila isang paglalakbay pabalik sa aking sarili. Ang kulay kahel na sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng ginintuang kislap sa mga alon na dahan-dahang humahampas sa pampang. Isang mahinahong himig na tila nagpapatulog sa mga alaala ng bagyong katatapos lang. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa bango ng mga sariwang rosas at sampagita mula sa aking munting tiyanggihan, na ngayon ay muli nang nagbukas, hindi na bilang isang bilangguan, kundi bilang isang tahanan ng mga pangarap. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa Maynila. Ang Sandoval Shipping ay sumasailalim na sa isang malawakang pagbabago. Inalis ko ang lahat ng mga taong naging kasabwat ni Gregorio at pinalitan sila ng mga manggagawang may puso at dangal. Ngunit higit sa yaman, ang pinakamahalagang tagumpay ko ay ang makitang muli si Nanay Isabel na payapang nagdidilig ng mga halaman sa harap ng aming bahay. Ang kaniyang mukha ay wala na ng bakas ng takot. Tanging ang kapayapaan ng isang taong nakauwi na sa kanyang tunay na kanlungan. Pumasok ako sa loob ng tiyanggihan at hinawakan ang mga talulot ng isang pulang rosas. Ang bawat tinik nito ay nagpapaalala sa akin na ang bawat sugat ay may katumbas na ganda. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran, ang amoy ng malinis na sabon at kape na palaging nagbibigay sa akin ng katiyakan. Akala ko ay nasa Manila ka pa para sa huling pagdinig ng kaso. Wika ko nang hindi lumingon.
Ang aking tinig ay puno ng lambing, isang himig na ngayon ko lang muling natuklasan. Hindi ko pwedeng palampasin ang unang anihan ng mga bulaklak mo, Trina. Sagot ni Thorn. Lumapit siya sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin sa payapang dagat. Wala na siyang suot na baril o badge. Tanging isang simpleng puting t-shirt na nagpapakita ng kaniyang pagiging payak at tapat. Naupo kami sa isang lumang bench na kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mismong puno na naging saksi sa aking pagtakas noon. Ngunit ngayon, wala na kaming kailangang takasan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang uri ng pag-unawa na tanging ang dalawang taong dumaan sa apoy ang makakaunawa. Anong pakiramdam, Trina? Ngayong nasa iyo na ang lahat? Tanong niya habang nakatingin sa malayo. Hindi ko nararamdamang nasa akin ang lahat dahil sa kumpanya, Thorn. Sagot ko habang nakatitig sa aking mga palad na ngayon ay wala ng mga paltos ng paghihirap. Naramdaman kong nasa akin ang lahat nang matutunan kong hindi ko kailangang bayaran ang pagmamahal ng ibang tao sa pamamagitan ng pananahimik. I found my voice, and I found someone who listened when I was whispering. Lumingon sa akin si Thorn, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang emosyong kay tagal niyang itinago sa likod ng kanyang tungkulin bilang isang pulis. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay sumalikop sa akin. Isang hawak na nagsasabing hindi siya aalis. Na ang kanyang proteksyon ay hindi na dahil sa kanyang trabaho, kundi dahil sa kanyang puso. Trina, mayroon akong gustong ibigay sa iyo. Wika niya sa isang mahinang tinig. Inilabas niya ang isang maliit at lumang susi mula sa kanyang bulsa. Isang susi na hindi gawa sa tanso o ginto, kundi isang susing tila nagmula sa isang maliit na bahay sa probinsya. Para saan ito? Tanong ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang ritmo ng kaba at ligaya. Ito ang susi sa maliit na lupang iniwan ng nanay ko sa Zambales. Gusto kong doon tayo magsimula. Hindi bilang pulis at tagapagmana, kundi bilang Thorn at Trina lang. Sabi niya, ang kaniyang boses ay nanginginig ng bahagya. Dito tayo magsisimula ng ating sariling kwento, kung saan ang tanging utang na loob natin ay ang pagmamahal sa isa't isa. Napatitig ako sa susi sa aking palad. Ang susing ito ay hindi magbubukas ng isang vault ng ginto, kundi magbubukas ng isang pintuan patungo sa isang buhay na matagal kong pinangarap. Isang buhay na payak, totoo, at malaya. Ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Bataan ay tila isang matamis na basbas. Ngunit habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Handa na ba akong iwan ang lahat ng karangyaan ng aking mana upang sumama sa kanya sa isang buhay na walang kasiguraduhan kundi ang aming pag-ibig? At ang nakaraan ba naming parehong puno ng pilat ay hahayaan kaming lumakad patungo sa bukas nang hindi lumilingon sa dilim? 2 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng sakit sa dalampasigan ng Bataan. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay unti-unti nang naging bahagi ng isang malayo at malabong gunita na pinalitan ng bagong pag-asa na kasing liwanag ng sikat ng araw sa bawat umaga. Nakatayo ako sa harap ng puntod ng aking mga magulang, hawak ang isang pompon ng puting liryo na ako mismo ang nagtanim at nag-alaga. Ang ihip ng hangin ay tila isang banayad na haplos sa aking pisngi, dala ang bango ng basang damo at ang katahimikan ng isang sementeryong puno ng kapayapaan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako lumuluha dahil pangungulila o puot.
Ang mga luhang dumadaloy sa aking mga mata ay tanda ng pasasalamat at ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng katarungan. Pa, ma, maayos na ang lahat. Pabulong kong wika, ang aking tinig ay matatag at puno ng paninindigan. Ang kumpanya ay hindi na instrumentong ginagamit sa kasamaan. Ngayon, ang Sandoval Shipping ay nagbibigay na ng pagkakataon sa mga taong katulad ni Nanay Isabel, mga taong may dangal ngunit walang boses. Naibalita sa akin kamakailan na ang hatol ng korte laban kay Gregorio at Ramon ay pinalna. Sila ay mananatili sa likod ng mga rehas sa loob ng mahabang panahon, malayo sa karangyaan at kapangyarihang kanilang ninakaw. Si Tita Felicidad naman ay namumuhay na sa isang maliit na bahay sa probinsya. Iniwan ng lahat ng mga taong dati ay kaniyang pinagmamayabangan. Hindi ko sila kinamumuhuyan. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding habag sa kanila dahil sa kanilang pagkabulag sa kinang ng salapi. Ang pagpapatawad ko sa kanila ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko si Thorn. Suot ang kaniyang simpleng barong at may dalang mga bulaklak para sa aking mga magulang. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling kuta ng aking kaligtasan. Ngunit ngayon, meron na ring kislap ng kagalakan na kasing lalim ng karagatan. Trina, kailangan na nating bumalik sa Tianggihan. Wika niya ng may malambing na ngiti. Ang kanyang Taglish ay bahagi na ng aking pang-araw-araw na musika. The delivery for the Sandoval Foundation is ready. Gusto raw ng mga bata na makita ang Ate Trina nila. Natawa ako ng bahagya, isang tunog na puno ng tunay na kaligayahan. Itinatag ko ang Sandoval Foundation para sa mga kababaihan at kabataang naging biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng sarili nilang tahanan. Doon ko natagpuan ang aking tunay na misyon, ang gamitin ng aking mana upang magsilbing liwanag sa iba. Habang naglalakad kami palabas ng sementeryo, dahan-dahang hinawakan ni Thorn ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi na dahil sa kailangan niyang bantayan ang aking buhay, kundi dahil gusto niyang makasama ako sa bawat hakbang patungo sa aming hinaharap. Sa aming paglalakad, naramdaman ko ang kaniyang hinlalaki na banayad na humahaplos sa aking palad. Isang simpleng galaw na nagbibigay sa akin ng matinding kilig na tila ako ay isang dalagang muling umiibig. Hindi ko akalain na ang pagtakas ko noon ay magdadala sa akin sa ganitong uri ng kalayaan. Sabi ko habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Hindi ka tumakas para lumayo, Trina. Tumakas ka para mahanap ang daan pauwi sa sarili mo. Sagot niya, sabay halik ng mabilis sa aking noo. Isang haplos na puno ng respeto at wagas na pagmamahal. Sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay nagpipinta ng mga kulay rosas at lila, naunawaan ko ang pinakamahalagang aral ng aking buhay. Ang tunay na mana ay hindi ang ginto o ang mga barkong naglalayag sa dagat. Ang tunay na yaman ay ang dusing makabangon mula sa pagkakadapa. Ang tapang na putulin ng mga tanikala ng maling utang na loob at ang kakayahang magmahalaahal muli matapos madurog ang puso. Ang bawat sugat ay may katumbas na hilom at ang bawat dilim ay may naghihintay na bukang liwayway. Ang aking kwento ay hindi na tungkol sa isang tagapagmanang tumakas, kundi tungkol sa isang babaeng matapang na hinarap ang kaniyang tadhana at nahanap ang kaniyang sariling tahanan sa piling ng taong nagturo sa kaniya kung paano maging tunay na malaya.